Attorney Shen, ang kasunduan ng diborsyo na pinadala ko sa iyo kanina, ito'y kasunduan namin ng asawa ko na pirmahan namin nung unang araw ng aming kasal. Pakitignan, meron bang problema? Nakita ko ng kasunduan. Sa kasunduan nyo, nakasaad na pagkatapos ng 3 taon ng kasal, automatikong maghihiwalay kayo. 1 buwan na lang bago ang tagdang araw. Pag dumating ang araw na yun, pwede na kayo magtungo sa opisina ng Civil Registry at maghain ng diborsyo pagdating ng araw na yun. Tuwang-tuwa ka na, di ba? Sigurado akong masaya ka ngayon. Ang 3 taon na yon, ako nag-alaga sa kanya. At least bago matapos ang kasunduan, ako pa rin ang asawa niya. Pagod ka na ba? Sa susunod na buwan, magkakaroon ng anniversary celebration ng Jang Group. Kailangan mo dumalo sa dinner. Sa susunod na buwan, hindi ako makakapunta. Anong ibig mong sabihin na hindi ka makakapunta? Ako, Hindi ba't ako nga ang laging kasama ni Shuen, Go Chuan, nung araw ng kasal natin? Sinasabi ko sa'yo na may iba akong gusto at nagpakasalan ako sa'yo para tapusin lang ito. Sinabi mo na hindi mo ako pagkikialaman. May gusto akong iba pero hindi pinapayagan ng pamilyang Jiang. Sa 3 taon, magkunwari lang tayong mag-asawa. Pagkatapos, magdiborsyo. Pirmahan mo ito. ako pa naman ang asawa mo. Pero nung gabi ng kasal natin, pinilit mo akong pumirma ng kasunduan sa diborsyo. Ngayon, na bumalik na si Song Shuen, agad mo na akong iwan para hanapin siya. Malapit ng 3 taon. Siguro oras na para magising ako. Nakikinig ka ba talaga sa akin? Sinyue, tungkol sa kasunduan. Ano? Shuen, hintayin mo ako. Darating ako agad. Sa 3 taon, magkunwari lang tayong mag-asawa. Pagkatapos, magdiborsyo. Pumunta ka rin sa ospital. Bilisan mo. Sinyue, May sakit sa dugo ang ina ni Shuen. Kailangan na agarang bone marrow transplant. Sinusuri ng buong syudad. Ako lang ang match. ano? Magdodonate ka ng bone marrow? Hindi, delikado ito. Sinyue, Go, Xuan. Makinig kang mabuti. Pinatawag kita dito. Hindi para humingi ng opinyon mo. Kailangan ng perma ng pamilya para sa operasyon. Ipinapaalam ko lang sa'yo. Permahan mo agad. ako pa naman ang legal na asawa mo sa mata ng batas. Pero siya pa rin ang nasa isip mo. Siya lang ba talaga ang mahal mo? Sige, pipirmahan ko. Miss Jiang, sumunod po kayo sa akin. Shuen, huwag kang mag-alala. Gagaling din ang mama mo. Sinyue. Sinyue, ang pagmamahal mo sa kanya, walang problema. Pati buhay mo ibibigay mo. Eh ako. Mr. Gu, pasensya na. Nagdagdag pa ako ng abala sa inyo. Hindi ko talaga in-expect. Matagal lang nakalipas, pero mahal na mahal pa rin ako ni Sinyue. Alam mo ba, noong nakarang taon sa birthday ko, pumunta siya ng Paris na magdamag. Bumili siya ng yung relo na nabanggit ko lang. Pero matagal lang hindi uso yung relo na yon.
Nung time na yon, nagalit ako sa kanya. Kaya hindi ko tinanggap. Yung relo na itinago ko pala, ay hindi pala tinanggap ni Song Shuen. Ako na mismo. Ako na mismo ang nagmamahal. At pati nung nakaraang Pasko, nag-away kami ng girlfriend ko noon at nag-post ako ng malungkot na status. Isang negatibong post sa social media. Pero si Shinue, pumunta agad sa akin na magdamag. Grabe ang snowstorm noon. Pero heto siya, tangang-tanga. Nakatayo siya sa labas ng apartment ko buong gabi. Nung gabing yun ng Pasko, akala ko ginawa mo yun dahil sa akin. Shinue. Kaya pala, hindi ko akalain na sa 3 taon, hindi mo ko tinanggap tulad ng gabing yun. Akala ko noon, nung araw na yun, tinatanggap mo na ako. Pero ginamit mo lang ako para lang magtampo kay Song Shuen. Sa 3 taon, sinadya kong magtampo sa kanya. Sinadya kong hindi makita siya. Pero sino mag-aakala na ganito niya pala ako kamahal? Bawat araw, nagsusulat siya ng sulat para sa akin. Kahit hindi ako sumasagot sa kanya. 3 taon. Lagi kang napapagod sa trabaho. Pero lahat ng oras mo, sumusulat ka lang ng sulat kay Song Shuen. 3 taon. 3 taon pero ako lang palang naniniwala. Ako lang palang nadadala ng ilusyon. Mr. Gu, alam mo ba? Si Shinue. May kailangan pa akong gawin. Aalis muna ako. Buti na lang at nandyan si Shinue. Matapos niya mag-donate ng bone marrow sa mama ko, tinawag agad ang pinakamahusay na team para tulungan siyang gumaling. Ngayon, siya pa rin ang nag-aalaga sa akin. Wala akong mahanap na ibang tao na nagmamahal sa akin ng ganito. Sa mga taon na ito, ako pa rin ang nag-aalaga sa'yo ng walang reklamo. Pero hindi ko inisip. Ikaw yung nakakabitin, pero ginawa mo pa rin ito para sa iba. Ayos lang. Kung hindi mo ako mahal, simula ngayon, magmamahal ako na mabuti sa sarili ko. May dinner mamayang gabi. Magbihis ka. Shinue, 3 taon na kayong kasal. Siguro para magkaanak. Oo nga. Ngayon, si Shinue ang pinuno ng Jiang family. Kailangan may tagapagmana siya. Gu Chuan, dapat magsimula ka na magmadali. Hindi ako nagmamadali. Gu Chuan, sumunod ka sa akin. Ma, anong nangyari? Sabihin mo sa akin. Ako... Shuen, ano nangyari? Nandito ako. Sumunod ka sa akin. Lumuhod ka. Alam mo ba kung saan ka nagkamali? Sabi ni Shinue, ayaw niyang magkaanak. Bilang kanyang asawa, hindi mo malang siya pinayuhan at hindi ka humingi ng tawad? Ito ang gamot para sa pagbubuntis. Mula ngayon, kailangan mo itong inumin araw-araw. Araw-araw, magsama kayo ni Shinue sa kama hanggang sa magbuntis siya. Naintindihan mo ba? Hindi ko iinumin yan. Hindi gusto ni Shinue na magkaanak. Iginagalang ko lahat ng desisyon niya. Anong sabi mo? Sa tuwing magkasama kami ni Shinue, palagi siya nag-iingat. Akala ko ayaw niya muna magbuntis. Ngayon ko lang naiintindihan. Hindi niya pala nais na magdalang tao ng anak ko. Hindi ko iinumin. Ikaw
na ang may kasalanan. Sa Shen Yue nagbigay ng Bunmara sa mama ni Shin Shuen. Binigyan kita ng pagkakataon na magplano. Tapos ikaw pa magtatanong, sinasabi ko sa'yo, huwag mong gawin biro ang mga bagay na ito. Tatanungin kita ulit. Iinumin mo ba o hindi? Sabihin mo, talaga bang hindi ka iinom? Ayoko. Naglalakas loob ka pang magsalita? Ngayong malalaman mo kung anong tungkulin ng isang manugang sa pamilya Jiang. Wala na rin problema. Sana ito ng huling sakit at hindi na muling masaktan dahil sa kanya. Jiang Zong, ang mga pasa sa likod ni Mr. Gu ay malalim na. Pumalo na sa dermis. Maghanap ka ng pinakamagaling na doktor. Gamit ang pinakamagandang gamot. Huwag mo siyang hayang magkapeklat. Oo, gagawin namin ang lahat para dito. Gising ka na. Kumusta ka na? Ayos lang ako. May mga tao namang mag-aalaga sa akin. Umalis ka na. Pinapahirapan ka ba ng mama ko? Bakit hindi mo sinabi? Nakita kitang abala ka noon. At saka, ano naman ang mangyayari kahit sabihin ko sa'yo? Pupunta ka ba agad? Oo naman. Ayos ng mga problema sa bahay. Hindi na nila ipapasa sa'yo ang mga problema. Hindi na. Salamat. Umalis ka na. Wala na akong problema. Bakit mo ko pinapalayas? Hindi ba't abala ka sa trabaho? Hindi ba't palagi kang abala? Hindi na masyadong ang balang kumpanya, kaya ako pumunta dito at alagaan ka palagi. Kailangan ng palitan ng gamot mo. Ako na. Bakit ganito ka kalambing? Para akong nababalik sa nakaraan ang 3 taon na pinakamalapit tayo sa isa't isa. Ngunit sa pagkakataong ito, Jiang Xinyue, hindi na ako babalik. Ang puso ko, bakit ganito? Hindi, ang iniibig ko si Shuen. Pero bakit? Ngayon, nang tinitingnan ko siya, parang... Nakaistorbo ba ako sa inyo? Aalis na muna ako. Shuen, hindi ito tulad ng iniisip mo. Nakaistorbo ba ako sa inyo? Aalis na muna ako. Shuen, hindi ito tulad ng iniisip mo. Tama nga. Ganyan ka talaga. May sugat sa ulang pasyente. Doktor! Doktor! Mr. Gu, wala na kang dapat ipag-alala. Nangangamba kami ng sobra nitong mga nakarang araw. Nasaan si Miss Jiang? Siguro ay abala siya. Mga ilang araw na. Naiintindihan ko na. Salamat sa iyong pangangalaga. Mm. Tama. Siguro nga'y masyado siyang abala.
Abala sa pakikipagsama kay Song Shuen. Siguro nga. Hello, Mr. Gu. Hello. Ano, malapit ng karawan ni Jiangzong ngayong taon. Tulad ng mga nakarang taon. Pupunta po ba kayo? Sinyue. Uminom ka ng gamot. Sinyue, sinasabi mong allergic ka sa peanut butter, pero si Tita Jiang nag-order ng peanut butter cake. Bakit hindi mo siya sinabihan? Ano namang mangyayari kung sabihin ko? Mas importante sa kanya ang financial statement ng taon na to kaysa kung ano allergy ko. Sige, sa susunod, ako na mag-aayos ng birthday mo. Ayos ba? Hello, Mr. Gu? Naririnig mo ba ako? Narinig ko. Gaya ng sinabi ko, ako mag-aayos ng lahat ngayong taon. Mag-order ka ng Black Forest cake. Kailangan din ng puting rosas. Ayaw niya ng pulang rosas. Kung tungkol naman sa inumin, walang Dragon's Tongue wine. Kailangan mong tandaan ng mga ito. Huwag mong kalimutan. At saka, huwag ka magkamali. Oh, sa susunod, kung hindi ko mag-aayos, hindi mo na ba ito gagawin? Pagkatapos ng buwan na to, hindi na ako magiging asawa niya. Ano pa bang karapatan ko? Hello? Hello? Hello, Mr. Gu? Hello? Ngayon, wala na akong magagawa sa'yo. Ito na lang ang kaya ko. Pumasok po kayo. Magandang gabi po. Shuen, ituwid mong tayo mo. Lahat ng ginawa ko, hindi kayang tapatan ng lahat ng hindi niya nagawa. Mga kaibigan, ngayong araw, kaarawan ni Jiangzong. Anumang mga regalong dala ninyo, ipakita ninyo para makita namin. Salamat. Nasaan si Mr. Gu? Mukhang hindi pa nabubuksan ang regalo ni Mr. Gu. Nandito ang regalo ni Mr. Gu. Wow! Ito ay ang tanging lipstick pearl sa buong mundo. Sabi nila, bawat perlas dito, kinuha mula sa kailaliman ng dagat. Kailangan ng 10 taon para paggawa ng isang kwintas ng ganito. Napakahalaga. Ang galing. Talaga nga naman si Mr. Gu ang pinaka-nakakalam ng mga gusto ni Jiangzong. Lagi niyang binibigyan ng pinakamagandang regalo si Jiangzong. Ang perlas para sa maganda. Jiangzong, isot mo na at subukan. Shuen, gusto kong makita ang regalo mo. Anong klaseng paano na to? May mga tao pa bang gumagawa ng scarf? At saka, ang pangit. Napakamura naman. Jiangzong, huwag mong isuot baka magkaka-allergy ka pa. Sino bang lalaking ito? Napakamura. Tapos, ikakaaro pang ipakita. Baka may kalikot na hindi natin alam. Shuen, hindi itong ibig kong sabihin. Makinig kayong lahat. Gusto kong scarf na ito. Kasi sa mga mamahaling bagay, mas pinahalagan ko ang pag-alalang isinasagawa ng taong nagawa nito. Tungkol dito, mukhang maganda, pero wala namang silbi. Hindi ko talaga gusto. Hindi ko talaga gusto. Sinabi mong gusto mo ng perlas. Ginugol ko ito ng 3 buwan. Lumipad pa ako sa ibang bahagi ng mundo para hanapin to. Ang mahalagang kwintas na to. So ibig sabihin na para sa'yo, wala lang lahat na pinaghirapan ko. Ay nako, tama nga si Jiangzong. Ang gawan kamay lang may puso. Itong tunay na damdamin. Oo nga. Tingnan niyo ang mga tayo ng scarf na to. Ang daming detalye. Kitang-kita na pinag-isipan. Patawarin mo ako, Miss Song. Talagang magaling ka. 3 taon, Jiang Xinyue, pwedeng iwanan ng proyekto na nagkakahalaga ng bilyon. Dahil lang sa isang salita ni Song Shuen. Pwedeng kalimutan ako. At magtutulungan kayo para magkasama.
Ngayon, isa lang itong kwintas. Anong halaga nito? Shuen, ito talagang gusto ko. Sinyue, ang bait mo talaga. Sa totoo lang, naubos ng pagmamahal ko sa'yo. At hindi ko na nararamdaman ang lungkot. Wala na akong nararamdamang sakit. Bye. Mag-ingat ka. Huwag mo na akong abalahin. Bukas, tapos na ang lahat. Sinyue, parang nilalamig ako. Shuen, pwede ba? Kunting pasensya lang. Gochuan, ang scarf mo, pwede bang ipahiram kay Shuen? Sinyue, ito pa'y mula sa lola ko. Alam ko, mula nga ito sa iyong lola, pero si Shuen ay nanginginig sa lamig. Pahiram ng sandali. Bakit ang kuripot mo? Kung tatanggihan kita ngayon, siguradong magpupumilit ka o kaya'y aagawin mo na lang. Sige, ipapahiram ko na lang pero kukunin ko ito bukas. Tandaan mo, hindi mo na kailangang linisin at huwag mong ibabad sa tubig. Naiintindihan ko. Sinyue, parang nilalamig pa rin ako. Pwede bang samahan mo kong umuwi? Sige, sasamahan kita. Medyo nilalagnat si Shuen. Aasikasuin ko muna siya pa uwi. Hindi na kita madaanan. Sumakay ka na lang ng taxi. Sinyue, wala ba akong karapatang ginawin din? Buti na lang uminom ako ng gamot ng pampalunas ng lagnat kagabi. Bukas, pupunta tayo para kunin ang divorce certificate natin. Pasensya na, nakalimutan ko ang scarf mo. Hindi pala pwede itong ibabad sa tubig. Pagbalik mo, isasauli ko na lang sa'yo na basa. Pero mukhang bagay din yung scarf mo na maging basahan. Kahit gawa ito ng lola mo, mga gamit ng matatanda, wala namang halaga. Ibabalik ko na lang sa'yo ang 30 at ang scarf mo ay sa akin na. Song Shuen! Song Shuen! Song Shuen, lumabas ka! Song Shuen! Song Shuen! Sino ba yan? Ikaw pala, bakit ka napunta dito? Nasaan ang scarf ko? Yung scarf na yon? Hindi ba't binagyan na kita ng pera? Hindi ba sapat? Hindi ba sapat ang 20? Dagdagan ko pa ng 30. 50. Sapat na ba? Bakit mo ko sinuntok? Ikaw, anong karapatan mo suntokin ako? Gusto mong mabalik sa bansa? Sinadya mong ipagawa kay Sinyue sa'yo ang donasyon ng bone marrow. Sinadya mong paiyak sa labas ng operating room para magulo ako. Sinadya mong sabihin ng mga salitang yun sa akin. Sinadya mong gawing magulo si Sinyue sa ospital. Sinira mo pa ang scarf ng lola ko. Hindi ko sinasabi ng mga luro mo. Hindi ibig sabihin na madali ako lukuin. Tumigil ka! Sinyue, Gochuan, anong ginagawa mo? Gochuan, anong ginagawa mo? Sinyue, sobrang sakit. Ginulo ka niya? Kagabi, aksidente kong nahulog ang scarf niya sa tubig. Kaninang umaga, humingin ako ng tawad sa kanya pero hindi siya nagsalita at basta niya na lang ako sinaktan. Isang scarf lang yan. Gochuan, anong karapatan mo saktan si Shuen?
Isang scarf lang. Pero yun ay gamit na iniwan ng lola ko. Alam mo yan! 3 taon na kaming kasal. Hindi ko pa nakita si Gocho na nagalit ng ganito. Sige, hindi na ako magkikipag-away. Hindi sinadyang ginawa ni Showen yon. Itong 500,000 tseke, tanggapin mo lang bilang kabayaran. Sapat na yan. Hindi pa sapat. Paano naman itong 3 milyon? Sapat na ba yan? Sinyue, wala akong sakit. Pinatawad ko na si Mr. Gu. 3 taon na pagmamahal. Sapat na yan. Tumigil ka. Tinanggap mo ng pera, pero kanina, yung ginawa mong pananakit kay Showen, hindi pa tapos yan. Ngayon, humingi ka ng tao kay Showen. Anong sabi mo? Humingi ka ng tawad kay Showen. Eh kung hindi ko gagawin, Go Chuan, huwag mong kalimutan. Ang pamilya Jiang at ang pamilya Go ay may mga negosyo. Pag-isipan mong mabuti, sino nagtaguyod sa iyo sa loob ng mga taon? ang kumpanya ay dugot pawis ng mga magulang ko. Hindi ko pwedeng hayaan silang mabigo. Pasensya na. Mr. Gu, ganyan ba mag-sorry mga mayayaman? Wala ba kayong kahit anong malasakit? Wala man lang ako naramdamang kabutihang loob na lumabas mula sa'yo. Pasensya na! Mr. Song, patawarin niyo po ako. Patawad. Jiang Xinyue, ngayon, kontento ka na ba? Jiang Xinyue, ngayon, kontento ka na ba? Tama na. Ang puso ko, bakit ganito? Xinyue, sobrang sakit. Xinyue, Ngayon din, dadalhin kita pabalag para maglagay ng gamot. Tiisin mo lang, siguro ito lang aking maling akala. Ang pinakamahal ko ay nandito lang sa harapan ko. tama nga. Ang pumunta para kumuha sa divorce certificate natin. Ako lang mag-isa. Natapos ng 3 taon. Sana maging ayon ito sa kagustuhan mo. Gaya ng iyong inaasahan. Saan ka pumunta? Ako? Lumabas lang ako para mamili. Wedding anniversary natin ngayon, parang dati. Naganda ka na namang sorpresa para sa akin? Ngayon ang wedding anniversary namin. 3 taon na nakalipas nung ikinasal kami. At ngayon, araw din ang aming hiwalayan. Pero parang hindi niya naaalala. Nag-ayos ako ng regalo para sa'yo. Ang divorce papers na to. Hindi ba't regalo na yon? Bukas, pupunta kami ni Showen sa Switzerland para mag-ski. Pero naglan ako ng isang buong araw ngayon para makasama ka. Na-reserve ko ng restaurant. Malapit ng oras, ibigay mo lang regalo mamaya. Pwede na tayong lumabas. May konting aasikasuhin pa ako. Mauna ka muna. Sige.
Medyo magandang panahon. Gusto mo bang maglakad-lakad para makapag-relax? Mahal, subukan mo itong lugaw. Maganda to para sa tiyan mo. Subukan mo. Miss Jag, gusto mo bang makipag-unayan kay Mr. Go? Huwag na. Paalam. Jiang Xinyue. At saka, tapos na tayo. Miss Jag, gusto mo bang makipag-unayan kay Mr. Go? Huwag na. Oh, sige. Ano bang nangyari? Palagi siyang una nag-aabiso sa akin. Hindi niya ako pinapabayaan. Hindi ba na nag-reply sa mga messages? Ano bang nangyayari? Ano ba ito? Hindi kaya... Guchuan! Guchuan? Ngayon, imposible to. Bali na ngayon ang ating wedding anniversary. Sa 3 taon na ito, magkunwari na tayong mag-asawa hanggang sa dumating ang araw ng hiwalayan. Pirmahan mo na to. Kaya pala, matagal na niya akong iniiwasan. Pati ang cheque, hindi niya lang kinuha. Gochuan, ganon mo ba ako kinasusuklaman? Kahit ang pinakamaliit na bagay ko, ayaw mo na? Xinyue, gusto ko sanang sabihin sa'yo. Nandun ako sa baba ng bahay mo. Tsaka nakita kong kotse mo sa baba. Kaya pumasok na lang ako. Nanganda ako ng mga pagkain na paborito mo. Pasensya na, Shuen. Teka lang. Naghiwalay na kayo? Ang ibig kong sabihin si Gushuan talaga naglakos loob siyang ipagdiinan ng hiwalayan. Talaga namang maliit ang puso ni Gushuan. Xinyue, siguro dahil sa akin nung nasira ko ang scarf niya. Kaya siya... baka dapat ako mag-sorry sa kanya. Para hindi ka na malungkot. Xinyue, hindi mo ba kayang pakawalan siya? Isa lang siyang managong ng pamilya dyan. Ano bang pakialam ko? Shuen, huwag mong gawin komplikado. Hindi mo ito kasalanan. Wala kang dapat ikabahala. Hindi siya karapat-dapat sa'yo. Wala siyang kwenta. At saka sa mga susunod, wala na makakagambala sa atin. Xinyue, Gusto ko muna mag-isa ngayong gabi. Pwede ba ikaw na munang umuwi? Xinyue, isipin mo. Bakit kayo bigla na lang nawala si Gushuan? At ganun na lang inabot pa ang divorce paper sa'yo. Sigurado akong may ginawa siya sa likod mo. Alam mo bang sinasabi mo? Xinyue, haka-haka ko lang to. Huwag mo akong pagdudahan. Sa tingin ko, si Gushuan sigurado akong galit siya sa atin. Kaya niya gustong gamitin ng divorce para pilitin mag-compromise ka. Pero Xinyue, magandang bagay to. Dahil nga naghiwalay na kayo, bakit hindi tayo Shuen, ngayon gusto ko mapag-isa muna. Pwede ba umuwi ka na? Bukas, bibilang kita ng paborito mong kotse. Kahit kailan, hindi ko kayang tanggihan ng babaeng ito. Pero bakit nga ba? Sige na. Alis na ako. Alis na talaga ako. Alis na ako, ha? Tulungan mo kung alamin kung nasaan si Gochuan. Huwag mong ipalam sa kahit sino. Bakit? Alam ko ako mismo sumulat ng katapusang ito. Pero bakit ganito? Pakiramdam ko, masakit ang puso ko.
Si Guccio nang umalis. Itong hinihintay ko. Pero bakit? 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 Siya na sanay sa maraming buhay. Para lang umalis sa akin. Para dito, handa ba siyang magtiis? Bago lang tayong maghiwalay at agad-agad kang lumipat. Takot na magbago ang isip ko. Nagbibiro ka ba? May kasunduan tayo maghihiwalay tayo. Normal lang na maghiwalay tayo. Bakit ayaw mong tanggapin kahit ano? Pati cheque. Hindi mo tinanggap. Tingnan mong itsura mo, mukhang kulang na kulang ka sa pera ngayon. Hindi ko kailangan ng kahit anong gamit ni Miss Jiang. Wala kong balak kunin ang mga ito. Huwag mo yung akalan dahil naghiwalay tayo. Bumalik ka, ang posisyon mo bilang manugang ng pamilya Jiang ay sa'yo pa rin. Bumalik? Para saan pa? Para magpatuloy maging pananggalang mo kay Song Shuin? Ang mga bagay naming dalawa, hindi mo kailangang pakialaman. Oo nga. Hindi ko na kailangan pakialaman. Kung ganun, Miss Jiang, ano nang posisyon mo ngayon na humihingi ng ganito mula sa akin? Naghiwalay na tayo. Ano pa bang posisyon na meron ako? Guchuan, huwag mong subog ang pasensya ko. 3 taon na. Nasa taas ka pa rin. Lagi mong iniisip na dapat akong sumunod sa'yo. Miss Jiang, hindi mo pa ba nauunawaan? Tapos na ang lahat sa atin. Hindi mo ba sasagutin? Hinahanap ka na ng taong mahal mo. Sinyo nasan ka? May problema ako ngayong gabi. Hindi ako makatulog ngayon. Namiss na kita. Pupunta ako agad. Guchuan, huwag mong akalayang matatapos ako ng ganito. Ang relasyon natin mula pa sa simula nakatakda ng matapos. Sinyo talaga bang gusto mong balik loob ako? Lahat ng nangyayari ay ayon sa plano ko. 3 taon na naglipas. Ang pagmahal ko si Shuwen. Bakit? Sinyo bakit hindi ka pa dumadating? Medyo huli na. May biglang pangyayari. Hindi na muna ako pupunta. Ginamit ko ang impormasyon ng kaibigan ko ngayon at pinayagan ko ang pamilya ko na magtakip sa akin. Ngayon, siguro hindi na ako matatagpuan sa loob ng maikling panahon. Hello? Buning. Gushwan, ikaw ba yan? Gushwan, saan ka ba nitong 3 taon? Hindi ka man lang sumasagot sa tawag. Akala ko'y naging manugang ka na ng Jiang family at hindi mo na kami naaalala. Paano naman? Nagtatrabaho ka pa ba sa designs? Oo naman. Hindi mo ba alam kung sino ako? Nagbukas ako ng sarili kong studio. Okay naman ngayon. Medyo kilala na. Bakit? May kailangan ka ba? May problema ka ba? Gusto ko sana maghanap ng trabaho. Madali lang yan. Ibibigay ko na lang ang address ko. Pumunta ka bukas. Magtrabaho ka dito. Ang saya ng pakiramdam ng kalayaan. Matagal ko na itong hindi nararamdaman. Yichuan! Medyo matagal na rin. Noon, ikaw ang pinakamagaling na designer sa department natin. Nung hindi na tayo magkasama, pagkatapos magtapos, talagang nalungkot ako na matagal. Pero ngayon, sa wakas, magkasama na ulit tayo. Nakaraan ang lahat ng yun. Ngayon, gusto ko na magsimula ulit. Hindi ka pa rin talaga nagbabago. Sasabihin ko sa'yo. Mula bukas, ikaw na ang chief designer namin. Teka, papakilala ko sa lahat. Ito, siya ang magiging chief designer ng studio natin. Si Mr. Guchuan. Batiin natin siya! Maligayang pagdating!
Salamat sa inyong lahat. Mangyaring tulungan niyo ako. Sige, Gushwan, tignan mong paligid. Huwag niyo na akong abalahin. Nung una, sa akin ang lahat ng design. Simula na magpakasal ako, wala na akong karapatang magpinta. Jiang Xinyue, salamat sa 3 taong kasal natin. Ngayon naiintindihan ko na kailangan ko mabuhay para sa sarili ko, mabuhay para sa mga pangarap ko. Gushwan! Gushwan! Ang iyong Starry River Design Department napili sa International Exhibit. Inanyayahan ka sa Paris para magpatuloy sa iyong pag-aaral. Magkakamit mo na iyong pangarap. Talaga? Totoo bang sinabi mo? Oo! Totoo nga! Totoo! Huwag ka na magduda! Pangarap ko rin na balang araw, makatayo ako sa entablado ng mundo at makita ng lahat ang aking designs. Hindi ko akalain ang araw na ito ay darating ng mabilis. 3 taon na kasal, gaano karaming oras ang nasayang ko. Ah, tama nga pala! Sinabi nila na kailangan mong pumunta doon ng personal. Hinihintay ka na nila doon mismo sa Paris. Walang problema. Ang nakaraan ay nakaraan na. Siguro, pagkakataon ko na ito. Ito ng pagsisimula ng bagong kabanata ng buhay ko. Ang dating masigla na henyo ng designer si Gushwan, sa wakas ay bumalik na. Hindi sumasagot sa tawag, hindi nagre-reply sa messages. Guchwan, paano mo naman ako tinatrato ng ganito? Anong ginagawa ninyo? Bakit ninyo inayos ang mga gawin ni Guchwan? Kilala mo ba siya? Matagal na siyang lumipat. Wala na rin kontak. Hindi na rin kinuha ang deposito. Ang mga kabataan ngayon, grabe talaga. Sige na. Hakutin nyo na yan. Yung sobrang nagmahal sa akin. Hindi ko akala na alis siya ng ganito kabilis. Kaya pala, ito, talagang napakasakit sa puso ko. Si Mr. Go, bilis! Mr. Go, pwede ba bang malaman, bilang online Chinese na nanalo ng Gold Award sa Wood Jewelry Design, paano po nito na kami at tungkol sa nakarang 3 taon, bakit po niyo pinili na hindi umuwi? At bakit kailan kayo bumalik? Ang nakaraan ko ay matagal lang nawala sa maraming oras. Ngunit ang pagdidesign ay ang aking ideya sa buhay. Ginawa ko lang ang nararapat. Salamat. Hindi ko alam kung ano magiging reaksyon ni Jiang Xinyue pag nakita niya si Gushwan ngayon. Siguro, wala na. Ang babaeng yun, hindi siya karapat-dapat kay Gushwan. Mrs. Jiang, ito pong mga plano na nasimulan ni Mr. Song para sa Yuki Project. Tingnan ninyo po. Ang dami nito. Ilagay mo muna dyan. Nga pala, may balita na ba? Si Miss Jiang, parang concerned siya kay Mr. Gu. Bakit palagi niyang pinapalabas na wala siyang pake? Wala pa rin palatandaan si Mr. Gu sa bansa. Magtatatlong taon na. Saan nga ba siya nagpunta? Nais ko na palawakin ang merkado ng disenyo ng alas sa bansa at ngayon, ang Yugi nangangailangan ng mga tao kung magkakahanap tayo ng mga kilalang designer. Gu? Miss Jiang, ang taong ito ay nagsimula magpakita 3 taon na nakaraan. Isa siyang designer na may kakaibang estilo, ay nananalo ng international award. Sikat na siya ngayon, kakaibang pagkakataon. Naalala ko na si Gushwan dati ay mahilig din sa disenyo. Pagkasiyasat ang taon na ito, bilisan mo. Opo, Miss Jiang. 3 taon na nakaraan, bigla ka na lang umalis. Hanggang ngayon, wala pa ring balita. Ngayon, posible bang isang pagkakataon lang? Miss Jiang! Hindi maganda, Miss Jiang! Miss Jiang, anong nangyari? Nagdaw sila ng board meeting. Sila... Ayusin mo. Ano ba talagang nangyari? Nagdaw sila ng board meeting. Idinilipat ng puno ng kumpanya at nais kang tanggalin. May gusto ba kayong sabihin? Sa nakaraang 3 taon, ang proyekto ng Yugi ay nalugi na sa 12 bilyon. Kanina lang, tumawag ang bangko. Sabi nilang na-freeze na ang lahat ng pondo ng kumpanya.
Ang pondo ng Yuge ay ikaw ang nag-aproba. Kailangan mo magpaliwanag. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig mong bang sabihin ay ako nang abuso sa pundo ng kumpanya? Kaya nagkaroon ng pagkawala? Ang iyong maliit na minamahal ay nagkakamal ng kayamanan. At hindi ko alam kung ilan ang inilipat na pondo. Ngayon, hindi ka magbibigay ng paliwanag? Paano ang posisyon ng CEO? Mukhang hindi mo na kayang hawakan yan. Xinyue, tungkol sa inyo ni Song Shuen, hindi na kami makikialam. Pero ngayon, nauugnay na ito sa kaligtasan ng Jiang family. Magpapa-excuse ka pa para sa isang tao. Kung nandito lang sana si Gu Xuan. Tama na. Hindi ako papayag na lukuyan ako ni Shuen. Ayusin ko mga problema ng kumpanya. Hintayin niyo lang balita. Baka nahalata na niya. Shuen, tungkol sa Yuga, Xinyue, hindi mo na ba ako mahal? Sinabi ko na, ang Yuga ay regalo ko para sa'yo. Maghahanap ako ng isang pinakamaganda at pinaka-espesyal na alahas para sa'yo. At saka, hindi ko naman kasalanan to. Kulang lang talaga ako ng isang mahusay na designer. bakit parang wala lang akong ganang nararamdaman para sa kanya? Si Shuen nga ba talaga? Naghanap na ako ng designer. Maghintay ka lang. Pero, Miss Jiang, nahanap ko na. Ang designer ay si Mr. Gu. Gu Xuan? Imposible. Nawala na siya 3 taon na. Paano siya magiging designer? Hindi pwede. Xinyue, nagawa mong baliwalayan ako para kay Gu Xuan? Ayusin mo ang schedule ko. Next kong makita siya ngayon din.